Malinaw na nagsimula na ang kaguluhan sa sentro ng diktadurang Kubano dahil sa dobleng presyur na ipinataw ni Trump sa Cuba. Sa isang tabi, lumitaw ang aircraft carrier na USS Nimitz sa Caribbean malapit sa ruta ng presyon sa Cuba, eksakto habang tinatarget ni Trump ang lumang sentro ng diktadura at ginagawang matinding babala para sa Havana ang kaso laban kay Castro. Mayong ika-21 ng Mayo, 2026, inanunsyo ng Southern Command ng Estados Unidos ang pagdating ng strike group ng Nimitz sa reyon kasamang mga barko, eroplano at sapat na puwersang pandagat para takutin ang kahit anong rehimen. Mabigat na ang kaso laban kay Raul Castro, ngunit mas nakakatakot para sa Cuba ang presensya ng militar ng Washington sa paligid ng isla habang inaalis ng Amerika ang huling Castro sa kanyang comfort zone. Maaring ulitin ng Havana ang kanilang talumpate pero tiyak na mapapansin nito ng diktadura ang presensya ng Amerikanong aircraft carrier sa Caribbean. Isang wasak na diktadura, walang kuryente, pagkain at lakas ng loob sa harap ng sariling mamamayan. Kung inilagay ni Trump ang Nimitz at sinimulan ang kasong hudisyal laban kay Castro, ano ang susunod na hakbang kontra rehimeng Kubano? Kaya pa bang magkunwari normal ng Havana? Kung ang diktadurang Kubano ay nakakaranas ng brownout, gutom at takot, ano ang nangyayari sa huling hininga ng rehimen matapos 67 taon ng paghihintay ng mga Cuban? Ikukuwento ko lahat ng yan pero siguradong gugustuhin mo mag-subscribe para updated ka sa real-time na impormasyon at pinakamagandang kalidad ng balita. Sa kredibilidad, Milson Alves, Global. Inanunsyo ng kagawaran ng katarungan ng Estados Unidos ang pagsasampa ng kaso laban kay Raul Modesto Castro Ruz na ngayon ay 74 na taong gulang dahil sa sabwatan para patayin ng mga Amerikano, 4 na bilang ng pagpatay at 2 kaso kaugnay ng pagsira ng mga sasakyang panghimpapawid. 2 eroplanong tinaman sa internasyonal na himpapawid ng walang abiso at lahat ng sakay ay namatay. Para sa White House, itinuturing itong krimen laban sa mga mamamayan ng Estados Unidos, hindi lang alitang pampolitika sa Havana. Ang aircraft carrier sa Caribbean ay pinapalakas ang dating ng mensahe. Opisyal, ang SS Nimitz ay kalahok sa misyon na Southern Seas, 2026 na pinangungunahan ng ika-4 na fleet ng Estados Unidos para palawakin ang kooperasyon sa operasyon sa dagat, pagsasanay at panrehiyong seguridad. Ngunit ang malaking attack group sa gitna ng pagsasakdal kay Raul Castro ay nagbabago ng politikal na pananaw sa Havana. Ang Nimitz ay hindi karaniwang barko. Isa itong plataporma para sa pagpapakita ng kapangyarihang panghimpapawid, pamumuno, pagmamanman at presensyang militar. Nang lumitaw ito sa Caribe, kasabay ng pagtutok ng Washington sa pinakasimbolikong pangalan ng diktadura ng Cuba, naunawaan ng rehimen na konkretong aksyon na sa dagat ang pressure, hindi na lang salita. Tinawag ni Trump itong mahalagang sandali para sa Cuba at mga Cubanong umalis ng isla. Sinabi niya na ang bansa ng Cuba ay bangkarote, walang pagkain, kulang sa enerhiya at walang kakayahang mabuhay sa ilalim ng sarili nitong rehimen. Kasabay nito, itinanggi niyang kailangan ng pagigting ng aksyong militar na yon. Kalkulado ang sagot. Hindi kailangang ianunsyo ni Trump ang pagsalakay para takutin ang Havana. Hinahayaan niya ang kagawaran ng katarungan na kumilos habang pinananatiling nakikita ang hukbong dagat sa Caribe at inilalagay ang diktadura sa alanganin. Nagpapanggap na normal ang sitwasyon habang ang huling Castro ay target ng hustisya o inaming narating na ng pressure mula Amerika ang pinakasensitibong bahagi ng rehimen. Tumugon si Miguel Diaz-Canel, inaakusahan ng Washington ng pampulitikang manyobra at pagtatangkang gumawa ng palusot para sa agresyon laban sa Cuba. Dumating ang sagot sa tipikal na tono ng diktadura, sisihin ang Estados Unidos, banggitin ang soberanya at gawin tila pag-atake sa buong isla ang isang kasong kriminal. Pero ang problema ng Havana ay hindi ito nagsimula ngayon. Ang pagpapabagsak sa mga sibilyang eroplano noong 1976 ay tumatak sa komunidad ng mga Kubanong nasa ibang bansa at sa mga pamilya ng mga biktima. Tinawag ng rehimen na banta ang mga eroplano, ngunit giit ng Amerika, sibilyan at walang armas ang mga eroplano ng mga Kubanong nasa ibang bansa na pinabagsak ng military jet gamit ang arar na missile. Ang rehimen ng Cuba ay humaharap sa panloob na krisis, kaya lalo pang nagiging mapanganib ang pressure na ito. Ang isla ay dumaranas ng brownout, kakulangan sa pagkain at gamot at matinding pagod ng mamamayan. Dito tumitimo ang mensahe ni Marco Rubio.
Sinabi ni Marco Rubio na hindi lang palabas na salik ang sanhi ng kakulangan sa kuryente, pagkain at gasolina, kundi pati ang elite ng rehimen na kumontrol ng bilyon-bilyong halaga habang nagdurusa ang mamamayan sa pila, brownout at kahirapan. Tinataman ng linyang ito ang sentro ng kapangyarihan sa Cuba, lalo na ang estrukturang pang-ekonomiya ng militar, mga hotel, kumpanyang pag-aari ng estado at mga nakapaligid sa pamilya Castro. Hindi na formal na leader si Raul Castro, pero siya pa rin ang simbolo ng lumang gwardiya. Mas malaki ang epekto ng pagsasampa ng kaso sa politika kaysa sa proseso. Lagi ring ipinapahayag ng diktadura ng Cuba na hindi pwedeng galawin ang kanilang mga pinuno. Ngayon, lumabas ang pangalan ni Raul sa isang federal na kaso sa US na may kaso maari magdulot ng mabigat na parusa kung mapapatunayan siyang nagkasala. Binanggit ng kagawaran ng katarungan si Luis Raul Gonzalez Pardo Rodriguez na nakakulong sa Amerika dahil sa maling pahayag sa dokumentong pang-imigrasyon bilang isa sa mga akusado. Ito ay nagbubukas ng isang konkretong pagkakataon. Hindi lang ito isang simbolikong reklamo, meron ng kahit isa na direktang abot ng mga korte sa Amerika. Para sa Havana, ito ang pinakamasamang senaryo. Ang akusasyon ay hindi inilabas ng palihim sa isang malamig na silid ng hukuman. Dumating ito sa isang pampublikong hakbang na politikal at hitik sa alaala. Ngayon, tanong sa Cuba, ano ang susunod? Sabi ni Trump na hindi niya nakikita ang pangangailangan para sa agarang paglala pero hindi rin niya isinasara ang pinto para sa mga susunod na hakbang. Inilagay na ng kagawaran ng katarungan si Raul Castro at ang iba pang mga akusado sa usaping kriminal. Tuloy ang presensya ng Southern Command ng Hukbong Dagat sa Havana. Nagpakita ng galit ang gobyerno ng Cuba pero walang tunay na solusyon para sa tao. Ibinebenta ng diktadura ang ideya ng paglaban habang itinaas ng Washington ang presyong pampulitika ng pagtatanggol sa isang lalaking inakusahang lumahok sa isang aksyong pumatay sa 4 na tao sa mga sibilyang sasakyang panghimpapawid. Maaring magmula ang susunod na hakbang sa korte, diplomasya o mas matinding presyong pang-ekonomiya at militar sa Caribbean. Agad lumitaw ang epekto at napiritang tumugon ang Havana. Lumabas si Diaz-Canel para ipagtanggol si Raul at tinuring ng rehimen ang kasong hudisyal bilang banta sa kanilang pag-iral. Pinipresyo rin ang mga patuloy na sumusuporta sa rehimen sa loob. Ang mga general, tagapamahala ng pang-ekonomiya, personalidad sa seguridad at mga tagapagmana ng politika ng pamilya Castro ay nagsisimulang mag-alala sa kaso. Kung nabuhay ulit ang insidenteng halos 30 taon na, posible rin may lumitaw pang ibang dokumento mula sa taguan. Ito ang bahaging nakakagulat. Nanatili pa rin ang pamahalaan ng Cuba na buhay ng dekadang diktadura sa pagtaya sa paglimot. Ngunit ginawang sandata ni Trump ang alaala bilang presyon. Pumapasok ang Cuba sa bagong yugto, kinakabahan ng rehimen, pagod ang mamamayan at nagsasalita ang Washington tungkol sa hustisya para sa mga biktima. Ipinapakita ng aircraft carrier sa Caribbean ang presensya. Ipinapakita ng kaso sa Miami ang abot ng batas at ang pahayag ni Trump ang direksyong pampulitika. Ang hindi komportableng katahimikan sa likod ng propaganda ng Cuba ay nagpapakita na si Raul Castro, kahit matanda at malayo na sa kamera, ay sentro pa rin ng krisis na maaaring magbukas ng bagong kabanata laban sa namumunong estruktura ng isla. Ako si Milson Alves, global internacionalista, layunin kong bigyan ka ng tapat na impormasyon araw-araw. Ang mga link ng balita ay nasa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging mas aktibo. Yakap hanggang sa muli!